This time guys, i-explain ko yung tungkol sa nested if statement. Yun yung if statement sa loob pa ng isang if. Para siyang sub if. Medyo confusing, kaya I'll show you some problem na pwede gamitan ng nested if statement. For example, kailangan natin gumawa ng program na kung saan mag-i-input yung user ng gender and age. At yung program na yon, aalamin niya kung yung in-input ba niyang gender and age ay debutante ba, meaning na debut, o yung birthday. Na alam naman natin, nagdedebu ang isang lalaki once siya ay naging 21 years old, and sa babae naman ay once na siya ay nag 18 years old. So meron tayong dalawang data, yung gender and age, and yung data na yung gagamitin natin for testing using if statement. Sa data na yon, ang una nating itetest ay si gender. Test niya kung male and female. And pag nalaman niyang male yung gender, saka pa tayo magte-test ng sub-test. Meaning, yung test na yun para lang kay male. Yung test na gagawin natin, itetest niya kung yung age ba ng in-input ay 21, and kapag nalaman niyang 21 yon, saka tayo magdi-display na debutante. At sa isa namang case natin, if yung in-input niya ay female, saka pa tayo magte-test ng separate subtest for age, and itetest niya kung siya ay 18, at saka tayo magdi-display nung debut na siya ay nag-debut, or debut na niya dapat. Kaya gawa na tayo ng ating program para doon. Ano ba yung kailangan nating data? Yung variable na gender, let's say character for gender, single character lang accept nito. Sabihin natin M or F lang input ni user, and int for age, and mag-display tayo ng prompt kay user kung ano gagawin niya. Please enter gender, M for male and F for female, and then scanf gender, and printf para sa parents naman sa prompt for age, enter age. Tayo dito na separate para di tumikit yung cursor, and %t ampersand, meaning address of age. Doon siya mag-save sa address na age, and okay na tayo dyan. Tignan lang muna natin kung gumagana na yung mga variables natin. Try lang muna natin i-display yung gender and age. And gender is %c, and age is %d, or gender and age. Let's see kung wala tayong problema. Maximize natin, then M because male ako, 26 ko, and good naman yung program natin this time. Alam natin gumagana yung variables natin, kaya pwede na tayong mag edit. Pwede natin display na yun dahil di natin kailangan. Try natin yung first test. Itetest niya muna yung gender natin kung male or female. Sabi natin, if gender is equivalent to capital M, sabi natin printf it's male, and else if gender equivalent to double quote tayo, single quote lang for single character,
sabi natin print f it's female, and else mag-input siya ng ibang input other except kay M, capital M or capital F. Ito yung gagawin niya kay else. Then print f invalid gender. So ngayon dalawang gender lang, wala pa tayo para dun sa LGBT, pero wala tayong problem kay LGBT, mahal natin mga yan. And then try natin i-build and run, and let's see kung code yung ginawa natin, and sabihin natin external male and run it's male. It says printing ng it's male, and let's see naman yung female. Doon lang natin, hindi na natin kailangan i-build, build or compile. And let's see F and age, I think 90, and said female. Try natin mag-enter ng other character, sabihin natin G for G, basta mag-try lang na nag-trace yung G, wala tayo ibig sabihin dyan. Atin siya ay 18, invalid gender daw, sabi ni program lang yun pero wala tayong problema sa gender sa totoong buhay, pare-parehas ng tao yan. And go na tayo dito. We know na gumagana ating algorithm dito. Try natin i-modify, tapos na tayo sa basic test. Yung unang test ay itetest si gender, saka naman natin itetest yung age. Let's edit this one and pasok tayong curly brace para malinaw sa ating yung na itong gagawin natin ay part ni if or nasa loob ni if. And sa loob dito gagawa pa tayo ng isang if statement. Ito yung tinatawag na nating nested if, sub if, nested if, na nasa loob ng isa pang if. Kaya may natin if open and close parenthesis, ano itetest natin, yung age, and if his age ay 21, sabihin natin print f ting happy birthday. Yan ba yung happy birthday? Kahit ano naman siguro, but para sa sake lang ng tutorial na to, bahala na kayong mag-edit nito. And natin subtest pa tayo dito. Natin copyhin na lang to, kopya lang, magsama sa pagkopya, basta source code mo naman yung kinopya mo. And 18 sa else, ganun pa rin tayo, invalid gender, hindi na tayo magta-test ng age dito kasi wala naman din kailangan i-test. And let's see, build and run, and may pa nating M or 21 and says happy birthday, and natin run lang yung M for female 18, and it says happy birthday. And hindi na natin detest yung ibang characters because wala naman tayong binago sa else kanina na invalid gender. Try na lang natin yung ibang age, and age ko 26, wala siya sinabi. Parang gusto pa natin tuloy mag-add dito ng else sa loob ng sub if natin na magte-test ng ating age. And let's see, try natin gumawa sa else print f hindi mo depot. Tagalogin na lang natin dahil nahirapan na ako mag-English.
and try natin dito isa. Good tayo dyan. Try natin, in-update natin source code, build and run, and balik tayo dito, balik dito na lang para makita natin yung source code natin habang kino-compile natin or nira-run pala, and enter na tayo ng HM4 mail 26. Sabi dito hindi ko ma-debug. Nako po, overreach na daw ako. Try pa natin isa, and hindi ko na makailangan i-click yung build and run, kahit run lang, accidental lang yun na ginawa natin last few second. And try natin yung M and then 21, and okay tayo dyan. Try ulit natin si F for female, and age na ay 18. Good din tayo dito. Try pa tayo sa F, hindi pa siya magdidebu dahil siya ay 70 pa lang, hindi pa niya debu. And yung gender niya na natin age, and age invalid gender. Parang may gusto tayong improve sa ating program na kung saan once na invalid ng age ay hindi na siya magte-test ng, pag invalid ng gender, hindi na siya mag-input ng age. Pwede rin natin i-upgrade yan, but for the meantime hindi na natin muna kailangan na-explain yun. Yung sa kapag invalid ng age, hindi niya gagawin tong invalid yung gender niya, hindi niya siya mag-aas ng input na age. Kasi parang meron pa tayo mas magandang parating. Paano kung accidental lang yung na mali yung gender? Pwede pa tayo gumawa doon ng i-test niya ulit, mag-input ka doon another gender using loopings. Sa mga next videos natin, ituturo natin yan. Kaya ulit natin i-run itong ating program. Let's say try akong M at yung 21, M for small letter, M na small letter, and sabi dito invalid gender, but yung M is male pa rin naman. Nagkamali lang siya dito, ang na-type niya ay small m, and kailangan natin improve itong program na to in the future para ma-resolve yung issue na pwede yung capital M, pwede rin yung small m using logical operators. Yung logical operators, explain natin yan next video. And dito, that's code, explain natin yung source code. Pag nag-true dito, magsasub, and magta-test lang ulit tayo dito ng sub testing na if age 21. Ang tayong problem dito, and lalabas lang to. So we are good. Na-explain ko na lahat in this video. Next video, logical operators, para ma-improve natin tong program na to. Thank you for watching guys. Salamat.